Tayo. Now, ang ating po nabasa ay ito po, mga kapatid, yung Exodus experience sa mga Israelites. Na sila po ay naroon sa Egypt ng ilang taon at sila po ay naging alipin po doon, mga kapatid. Hanggang tinawag ng Diyos, ito po si Moses para maging deliverer. Sinabi ng Panginoon kay Moses, ikaw ang aking hinirang para ilabas ang mga Hudyo doon sa lupain ng Ehipto. At ang nangyari nga, mga kapatid, nilapitan dito po si Moses, si Parao. At ang sabi niya doon, sinabi sa akin ng aking Panginoon, inyo na raw palayain ang mga Hudyo para sambahin ang aming Panginoon. Let my people go. At sabi dito sa verse number 2, mga kapatid, and if, sabi po ni Moses kay Pharaoh, and if thou refuse to let them go, behold, I will smite all thy borders with frogs. Mga palaka. Hindi sa inyo ang takot sa palaka. Yung bullfrog. Hindi yung kinakain. Diba? Minsan ang kapatid, pagtagpulan, dito po, sa baba, marami pong mga palaka. Minsan nakakapasok doon sa kwarto, sa opisina. Kaya sabi dito, ni Moses kay Parao, hindi mo pinayagan na umalis sa Ehipto ang mga Hudyo na magkakaroon ka ng sumpa o salot sa lahat ng lupain ng Ehipto ng mga palaka. Kaya mga kapatid, tinupad naman ng Panginoon. Na nangyari, na yung mga Egyptian women, mga kapatid, pagbukas ng kanilang mga lutuan, mga oven, may palaka. Dahil sabi, di ba, sa mga oven, na pag sila po ay matutulog, at pag kanila pong yung mga comforter, paano naman ang tawag ng kanilang mga lumot sa tulugan, may mga palaka. Kahit saan po sila magpunta, may palaka. Natural, mga kapatid, ang tendency pag hindi nakakita ng palaka na napakarami sa inyong bahay, pakatayin mo. No, itataboy mo, ampasin mo ng walis, o walis tinting, o naman. Isipin niyo po, mga kapatid, kung ano ang nangyari doon sa mga nangamatay na palaka. Yung mga ngamoy. Sa madaling sabi, all over the land of Egypt, nakakalat po ang mga palaka. Ganon. Dahil ayaw po payagan ni Parao ang mga Israelita na umalis ng Egypt at tumuloy na po doon sa Promised Land para po sambahin ang Panginoon. That's sa verse number 8. Tingnan po natin. And Pharaoh called for Moses and Aaron and said, entreat the Lord that he may take away the frogs from me and from my people, and I will let thy people go, that they may do sacrifice unto the Lord. Dahil kami, mga kapatid, nakita ni Parao na yung sinabi ng Panginoon sa pamamagitan nito si Moses ay totoo. Kaya pinatawag niya po si Moses at Aaron, sabi gano'n, sabihin mo na sa Panginoon, at tanggalin na lahat ng mga palaka dito, and I will let His people go. Pero tingnan niyo po daw sa verse number 9. And Moses said to Pharaoh, glory over me, when shall I entreat for thee, for thy people's, for thy servant, and for thy people, to destroy the frogs from thee and thy houses, that they may remain in the rivers only? And he said, sabi dito, tomorrow, and he said, be it according to thy word, that thou mayest know that there is none like unto the Lord our God. Ano po ang sabi? Sige, aalisin yan. Pero anong sabi po ni Parao? Bukas. Tomorrow. Now,
gusto niya ipagpabukas pa. Ibig sabihin, nangyayari dito po, no? Si Pharaoh wanted one more night with the frogs. Isang gabi pa na dapat sinabi ko ngayon, na uutusan ko na, papabayaan ko na itong mga Israelites and I will let God's people go to sacrifice and serve their God. Pero sabi ko, bukas daw. Alam niyo po mga kapatid, sa istorya po dito, ditong si Parao, na ito po mga kapatid ay parang po mga nangyayari sa atin sa mga araw-araw eh. Na ang tawag po dyan ay procrastination. Na imbis na gayon natin gagawin, pinagpapabukas pa natin. Kaya dito po, nung sinabi dito, tomorrow, ibig sabihin, si Parao, na siya po ay isang gabi pa na kasama nila yung upod ng daming mga palaka. Na hindi po natin dinasabi dito yung isa, dalawang palaka sa loob ng bahay. Na maaaring po hundreds mga kapatid. Na baka pag tingin mo doon sa iyong sa'yo, wala ka makita ng sa'yo, puro palaka. Na, pag ikay magbubukas sa mga oven, mga kapatid, baka yung handle din mong mahawakan kasi ay punong-puno ng palaka. Pag ikaw ay pupunta doon sa iyong bedroom at makita mo yung iyong bed, na akala mo yung kumot, abay nung hawak, biglang maglulundagan, abay palaka pala lahat yun. Now, you can just imagine, yung amoy noon, di ba? Yung bagsaan, lansa-lansa niya, kung saan tabi, galing po yan daw sa mga swamp, galing yan daw sa mga ilog, at biglang nagpunta lahat sa iyong bahay. And not only that, mga kapatid, you can just imagine po yung kanilang ingay. Amen? Hindi ka makakatulog sa ingay na nililikha nitong mga palaka nito. Tapos, ito po ngayon, si Parao, sabi niya, tomorrow. Notice it, my brother. Minsan, ang pagkakataon, dumarating ngayon. Bukas, wala na yun. Amen? Ha? Kaya, pag sinabing ngayon na, sabi nga daw sa Hebrews chapter 3, verse 7 and 8. Tingnan niyo po. Sabi diyan, wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if you hear His voice, verse 8, harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation, in the wilderness. Sabi mga kapatid dito po, nung sinabi ni Pharaoh tomorrow, sinabi ng Holy Ghost today. Amen? Yan po ang sinabi ng Holy Spirit mga kapatid, today. Habang si Parao, sinasabi niya tomorrow, nag-give me one more night with the frogs, pero sabi ng ating banal na Espiritu, ngayon na ang dapat. Amen? Na kaya pag narinig mo po ang tinig ng ating Panginoon, huwag mo nang pagmatigasin pa ang iyong puso. Amen? Amen? Na pag ikay kinakausap na ng Panginoon, huwag mo na sabihin sa kanan lang, bukas na lang. Hindi po mga kapatid na ang sinasabi po lagi sa atin ng Panginoon, ngayon na. Kaya tinatawagan ng Panginoon yung mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya, yung mga nagbabackslide mga kapatid, yung mga dating hindi niya na ginagawa, yung mga ginagawa niya po para sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, ngayon na, huwag mo naman siyang sasagutin na bukas na, bukas na. Amen? Meron isang istorya na nangyari po na isang 15-year-old na isang, batang lalaki po ito, sa New York City, na siya po mga kapatid, na ay naglayas at tumila daw sa mga sewer pipe. Hindi naman sa Amerika malalaki yan eh. Parang yung mga tinitira nila Ninja Turtle. Diba? Mga sewer pipe po yun eh. Now,
At doon po siya, tumira po dyan sa ilalim ng mga streets ng New York, mga kapatid. At doon, para baga, kaya siya naglaya dahil ang pakiramdam niya po, mga kapatid, hindi na siya tatanggapin pa ng kanyang ama sa lahat ng kalokohan ng kanyang ginawa. Yun ang pakiramdam niya. Hanggang isang araw, siya po, mga kapatid, ay natagpuan ng mga pulis po doon. Na yung mga New York Police, nakita na meron palang isang bata doon, isang 15 anyos, na naroon po, natutulog po dyan sa napakarumi pong higaan. Nagluluto siya ng isang pong burner na ang ginagamit po ay mga langis. Sabi kami, napakadumi niya po. At siya po ay dinala nito po mga pulis at iniuwi. Na itong batang ito ay napakatagal nang nakatira doon. At ang sabi ka ng tatay, sabi, anak, kung nung araw din na yon ay bumalik ka sa bahay at humingi ng tawad, ikaw ay aking patatawarin. Amen? Pero anong ginawa niya po? Sabi niya, saka na lang ako babalik, saka na lang ako pupunta, saka na lang ulit ako pupunta sa aking ama. Pero ang sabi ng ama, kung nung araw din na yon bumalik ka, ikaw ay aking patatawarin. Na parang ganyan po, mga kapatid, at isang mananampalataya. O sabihin natin, there are many yung mga nagbabackslide na nangyayari na sila po ay nagpapatagal pa doon sa mga sewer pride na kung sila lamang ay babalik sa Panginoon kung araw na yon, ang sasabihin naman ng Panginoon, hindi ba? Na, welcome, my child. Amen? Amen? Now, sabi ng John 1:9, if we confess our sin, is just and faithful to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Yan po sinabi. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, na yung nagpapalagpas po ng opportunity, yung lagi po nagsasabi na bukas na, bukas na. Yan po ay na-experience ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Luke chapter 9. Luke chapter 9. Sa Luke chapter 9, umpisa po natin dito sa verse number 58. Luke chapter 9. Okay. Wala akong 58. Tama ba yung aking verse? Luke chapter 9. Yun. Okay. 57 muna. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. Sagot ng Panginoon sa verse 58. And Jesus said unto him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, follow me. And he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Now, sabi na mayroon tatlo na gusto sumunod sa Panginoon. Nauwi na sinabi nga dito, follow me. Sabi ng Panginoon, I will follow thee whithersoever thou goest. Tapos sabi ng Panginoon, foxes have holes, and the birds of the air have nests, pero yung Son of Man, ay wala man lang siya po, mga kapatid, higa na kanyang kaya sabi niya daw sa isa, follow me. Kung talagang sumunod sa akin, then follow me. Now, sumagot mga kapatid yung isa, sabi niya, Lord, suffer me first to go and bury my father. Sabi kami ito po yung sinasabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin, pero sabi ng sagot niya sa Panginoon, saka na muna po. Time out muna. Naililibig ko muna yung aking ama.
Wala namang masama, mga kapatid, sa paglilibing ng Ama. Pero naging problema, idinadahilan niya po ito eh. Tatigan niyo sa verse 16, Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go down and preach the kingdom of God. So, ibig sabihin, na sinasabi ng Panginoon dito, kung ikaw ay talagang gusto mong mangaral ng kingdom ng ating Panginoon, then let the dead bury their dead. Ano ba ibig sabihin doon? Hayaan mo na yung mga unsaved, yung patay spiritual ang maglibing sa patay physical. Nakikita niyo po? Sa Manila sabi po, na ang ating pong service sa ating Panginoon hindi dapat pinaghihintayin. Hindi po yung tomorrow, sa kanalang, ito muna ang gagawin ko po ngayon. Na saka, pag nagawa ko na ito, saka na uli ako maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hindi po ganun eh. Now, another, verse 61. And another said unto him, and another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home and at my house. Ang sabi ng Panginoon dyan, and Jesus said unto him, no man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Kaya mga kapatid, kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, huwag ka nang lumingon pa sa iyong pinanggalingan. Sabi niya, dapat nakatuon natin sa gawain ng Diyos. Diba? Hindi sabi mo, ito muna po ang gagawin ko. Hindi. Gusto mong maglingkod sa Panginoon? At bahala ang Panginoon sa mga alalahanin mo. Basta ikaw ay maglingkod sa Panginoon. 1980, ganyan na nangyari. Na tinawag ako ng Panginoon, marami akong mga alalahanin, meron nagbigay sa akin, isang counselor ng verse doon sa Matthew 6:7-3, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Sabi ko, Lord, ako po'y susunod sa inyo. Bahala ka po doon sa mga kapatid ko. Na gusto kong pag-aralin. Hindi po ako pinugulo ng Panginoon. Nagtuloy ako sa gawain niya. Pinagpala niya yung mga kapatid ko. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, yung gusto mong gawin, pero hindi mo ginawa dahil sa Panginoon, natural, yung gusto mong gawin, tiyak, mas higit ang magagawa ng Panginoon kaysa sa'yo. Noon lang, ang gusto ko pag-aralin nila eh. Sabi ko, pagtapos ko man lang ito ng mga high school, ayos na eh. Ano nangyari? Nagkulay yung pa po mga kapatid eh. Amen? Ano nangyari doon sa gusto kong pag-aralin, yung panganay ko sa ng kapatid ko po. Ano na sa Canada, doon po titira si Hani. Yung bunso po namin si Happy na sakit sa ulo. Ngayon po, nagpapatayo na ng bahay sa Isabela. Sariling bahay. Maganda ang kita na nakapag-asawa ng matapat sa Panginoon na hindi po siya rin ang nakawin. Amen? No? Siya po ang driver ng pastor na paminsan-minsan na pinatatayo ng pastor sa kanilang pulpito para mangaral. Yun po yung inaalala ko ng araw eh. Kaya sabi ng Panginoon, tama ang sinabi ng Panginoon, pag ginawakan mo na yung plow na yun, huwag ka na lumingon. Dahil paghawak mo na palingon-lingon ka pa, then you are not fit for the kingdom of heaven. Hindi ka ubra, hindi ka tatagal sa gawain ng Diyos. No? So yun po ang mga narinig po ng ating Panginoon. No? Kaya, sinasabi naman, kung gusto mo akong sumunod ka na. O kung gusto mo sumunod sa akin, sumunod ka na sa akin ngayon. Kailangan niyo po, na may inutusan ito si Abraham. Sabi niya nga, nanapan mo ng mapapangasawa ang aking anak na si Isaac. Ito, ang mga pupunta nyo. Ito yung tao makakausap nyo. Ito ang magiging sinyalis niyan. Kaya yung mga servant nito si Abraham, nung nakita na po si Rebecca, at nakita nila kung ano yung sinabi ng kanilang amo na tungkol kay Rebecca,
alam nila na yun na ang nanay o yun na ang maaari na yun na ang mapapangasawa ng anak nitong si Abraham. Kaya sinabi ko, ikaw ang description. Sumama ka sa amin. Ikaw ang pinahanap ng aming among si Abraham. Alam niyo po mga agad, sabi ni Rebecca, oo, kasama ako. Ngayon din. Wala na yung tomorrow. Amen? Minsan po, lagi tayo ganyan, tomorrow. Tingnan niyo po sa Genesis chapter 24, verse 55. Ano sabi po dyan? Ha? Let the damsel, see, verse 54, 55. Hindi 25, 55. And her brother, tama ba? And her father said, let the damsel abide with us a few days. At the least that is after that she shall go. Verse 58. 58. And they told Rebekah and said unto her, will thou go with this man? And she said, ano raw? I will go. Amen? Amen? Amen. Sabi-sabihin mga kapatid, tignan niyo. Pag nandiyan na dapat, yung pagkakataon, huwag mo nang alagpasin pa. Harden not your heart when you hear God's voice. Na kaya mo nyo sabihin, one more night with the frogs. Parang ganun sinasabi mo eh. Magtitis muna ako sa amoy, isang araw pa, isang gabi pa. Now, ano ba mga lesson makikita natin dito? Number one, ito po. Pag sinasabi mo lagi, one more night with the frogs, tignan nyo, the frogs may not leave tomorrow. Baka yung palaka na sinasabi mo, na bukas na lang, paano kung hindi umalis bukas yun? Amen? Sabi niya ba yung mga kapatid, yung maaaring mangyari ngayon ay hindi mo garantiya aabutin ng bukas yan. Tama niyo po? Ha? Si Jonah, na siya po ay inuutusan ng Panginoon nagpunta sa Ninive. Saan siya nagpunta? Sa Tarshish. Anong ginawa ng Panginoon? Nagkaroon ng malakas na unos. Ibinalik mga kapatid. Etong si Jonah, unang-una, diba, tinapon siya sa tubig, kinain siya ng malaking isda, dinala ngayon siya ulit doon sa Ninive. Sabi-sabi, mga kapatid, hindi ba sabihin natin, bukas, wala na yan, mga palaka na yan. Paano kung hindi na wala? Minsan kasi tayo, baka bukas okay na yun. Paano nga? O hindi nga? Baka bukas naman, meron pa rin yan. Paano nga kung hanggang ngayon lang yan? Amen? Alam niyo ang galing natin? Lagi yung last minute. Haphazard preparation. Nakita ko sa SM, ano na yun? 3-day sale. Nag-umpisa daw, ano ba yan? 14, 15, 16. Alam niyo ba, mga kapatid, talagang mamimili? Ay talaga po ano yan? Binamarka nila yung date na yan. Na kapag alam nila, pagdating ng 17, wala na yung sale. Amen? Maaari mga kapatid, ng 15, sabi mo, bukas na lang ako, 16. Okay pa rin yun kasi hanggang din yung date eh. Pero wag kang pupunta ng 17 kasi nga mga kapatid, wala na yun eh. Dahil sabihin, yung opportunity ngayon will not guarantee na bukas nandyan pa rin yan. Kaya sabi na ng Panginoon, when you hear my voice, harden not your heart. Now is the time, now is the day of salvation. Amen? Kaya huwag po natin magpaliban. Hindi aalis din yan. Paano kayo hindi umali?
Bukas wala na yung mga palaka na yan. Paano ako nandun pa rin? Pangalawa, dahil mo, something worse may come in the place of the promise. Sabihin, kung maaari bukas, hindi mo wala yan, pero minsan, may mas malala pa po na papalit kayo sa taga. Totoo lang meron po mga pumalit Di ba? Nagkaroon pa po ng mga sunod-sunod na mga, salot. Ano ang pumalit? Nakapanahon na nito si Parao dahil ayaw niya pong payagan talaga. Kunyari, ay pagkipit na siya, tirap na. Sabi kasi, I will let the people go. Kapag wala na yung mga palaka, hindi niya rin paalisin. So ano sumunod pa? Mga kapatid, worse than the frog. Mga kuto. Pero niyo po, isipin niyo po mga kapatid, lahat ng may buhok, may kuto. Pati butas ng ilong niyo, may kuto. Paano yung mga kalbo? May buhok pang iba yan buhok ang kilikili. May kuto rin po yan. Napuno ng kuto. Nakakita naman kayo ng asong puro kuto. Kaya kita niyo sa tenga, minsan di ba, sa naka-formation pa Ngayon, pag nag-suklay ka doon, parang bumawala, naglaga, puro puto. Hindi lang po mga kapatid. Nagkaroon din yung tawag na mga langaw. Langaw everywhere. Mga kapatid. Nagkaroon na ganun, di ba nakakita ka naman rin, parang mamon. Akala mo chocolate cake nung hawakan mo na, biglang naging mamon ulit Naglipatan Langaw pala lahat. Nakakadiri mga kapatid, try kami na something worse may come in the place of the problem. Nagkaroon pa po ng salot ng locos. Nagkaroon din po mga kapatid na tinatawag na ng mga boils, mga bigla. Nagkaroon din ng total darkness. Now, marami pa po hanggang dumating doon sa death of the firstborn. Alam niyo po ba mga kapatid, minsan, ang pumipigil sa atin na kaya tayo lagi ay nagpapaliban. Alam niyo ba yan? Ang tawag po dyan, kaya ayaw mo mga kapatid, sumuko, right? Opo. Marami po mga mananampalataya na hindi po nagbabalik loob sa Panginoon because of pride. Tingnan niyo po doon sa Isaiah 2:11. The lofty looks of a man shall be humble, and the haughtiness of man shall be bowed down. And the Lord alone shall be exalted in the day. Alam niyo po mga kapatid, pagdating ng araw, lahat ng taong matataas ang pride, ibababa ng ating Panginoon. Amen? Kaya ano po napakahirap Now, sabi natin, saka na lang. Ito pa po ang isang verse. Jeremiah 2:19. Jeremiah. Wala pa pong mga kulay o underline itong verse sa inyo pong mga Bible. Gawin niyo po itong memory verse. Ganyan nyo Thine own wickedness shall correct thee. Amen? Thine own wickedness shall correct thee, and thy backsliding shall reprove thee. Know therefore and see that it is an evil thing and bitter that thou hast forsaken the Lord thy God, and that my
Tingnan niyo po. Palagay niyo dyan sa verse na yan, makukuha mo pang layuan ng Diyos. Amen? Amen? Pag ikay lumayo, ibabalik ko rin yan. Bakit? Sabi ka, dahil ang own wickedness shall correct thee. Ipapakita ng Panginoon sa iyo na ikaw ay mali at siya ang tama. At kailanman hindi mo kayang talunin ang Diyos sa katotohanan. At ano ba sabi? And thy backsliding shall reprove thee. Kaya mga kapatid, tignan niyo po, no? Pinapakita dito sa atin. Pag sinabi kong tomorrow, baka mas malala pa ang darating sa iyo bukas. Minsan na niyo po ang Panginoon, parang pinipitik ka na ngayon, binabaliwala mo eh. Na pag yan ay tuluyan mo ibaliwala, baka pagdating ng araw, hindi na pitik ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Amen? Kaya hindi maaari na sabi mo gano'n, tomorrow. One more night, the crowd. Una nga, baka hindi umalis yan bukas. Pangalawa, baka mas malala pa sa mga palaka ang dumating. At yung muli, tomorrow may never come. Baka yung sinasabi mo bukas, hindi ka na abutan pa ng sikat ng araw eh. Ano ang sabi ng Proverbs 27:1? Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what day may bring forth. Amen? Amen? Kaya yung pwede mo gawin ngayon, huwag na ipagpabukas. Kung kailangan ngayon ka na, may ayos ang iyong buhay, ngayon na, huwag bukas. Amen? Sabi ko din, pag nagawa mo na ito, saka na ako uli, mabalik sa Panginoon. Paano ko hindi na matingin? Ano ba? Hebrews chapter 2, verse 3. Hebrews 2:3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first begun to be spoken by the Lord, and was confirmed unto us by them that heard Him? Bakit mo po babaliwalain yung kaligtasan na ating natanggap? Marami na nagpapatotoo na napakasarap ang buhay na nasa Panginoon. Tapos lalayo ka sa Panginoon. Na napakasarap ng mga buhay na pinlano ng Diyos para sa iyo. Tapos sarili mong plano ang iyong susundin. Now tomorrow may never come, mga kapatid. Kaya sabi nga ng Panginoon, now is the time, now is the day of salvation. At sinasabi ng Panginoon, hindi po siya palagian makikiusap sa atin. Na sinasabi, anak, magbalik loob ka na. Anak, gawin mo ito. Anak, ikaw ay dapat ganito. Ang sabi niya po doon sa Genesis chapter 6, verse number 3, my spirit shall not always strive with man. Hindi po palagian mangungusap ang ating Panginoon. Napupuno rin siya, mga kapatid. Kaya kung gusto mong luwalatin ang pangalan ng Diyos, ngayon mo na gawin. Kung gusto mo ma-involve sa gawain ng Diyos, ngayon mo na gawin yan. Huwag po yung bukas na. Baka hindi na dumating yung bukas na yun. Amen? Mga kakong sa Panginoon, sabi mo, Panginoon, siguro po, mga 2 buwan pa, bigyan mo ako. Ano ko hindi ka nabutan ng 2 buwan na? Kaya mga kapatid, ang point po natin dito, sabi ng Panginoon, I let my people go so my people can serve me. Sabi ni Parao, tomorrow,
one more night. Bukas po, isang gabi pala, kapapa, bigyan mo sa akin. Sabi naman ng Panginoon, nauusap tayo. Kaya mga kapatid, hindi ko po alam. Kung ano po yung pinagpapaliban lagi natin, o palagi natin pinagpapaliban. Meron man po siya yung gustong ipagawa ang Panginoon, ngayon na. Gusto pa, ngayon mo na umpisa niya. Amen? Amen? Tayo po natin naman. Ayun tayo po mananalangin. Pagpala namin Diyos, salamat po muli. Mensahe na amin pong napag-aralan. Naway Panginoon, amin pong maunawaan at mangusap ka po sa amin, Panginoon, na huwag namin hayaan ang mga opportunity na daraan lamang sa amin pong harapan na wala po kami ginagawa. Kaya Panginoon, marahil sa mga oras na ito, mayroon ka pong pinapakita sa amin. Marahil Panginoon, sa mga oras na ito, natuto na po kami sa amin pong mga naging pagkakamali. Maaaring tinutuwid na po kami, Panginoon, ng aming pong mga kasalanan na nagawa amin na po inaanin mga consequences po nito. Kaya Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, anuman ang mensahe po sa amin yan, anuman ang gusto mong pagawa sa amin, naway Panginoon, ngayon na po kami tumugod sa panawagan mo. Kaya Lord, dalangin mo po ang panyaya, ilusin mo po ang bawat puso at isipan sa oras po na ito. Ito nga po, Panginoon, ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo malakapigil. Hindi na po ako magpapakahaba sa ating pong mensahe. At ako po ay naniniwala at nananalig sa Banal na Espiritu na siya po ay nangungusap sa atin. Kaya kung anuman ang mensahe binigay sa iyo ng Banal na Espiritu, halika rito sa altar at ikaw ay manila. Pagpala ng Diyos na mensahe amin pong nabasa sa Biblia. Naway Panginoon, ang amin na lang, naway natuto po kami, Panginoon, sa lahat ng ginawa ito po si Parang. Una isa po yung papaya. Pero pag nawala na po yung mga problema na kanya pong hinaharap, ang kanya pong pangako ay kanya pong nalilimutan. At yun naman ang nagiging dahilan. Kaya meron na naman sunod na salo na nangyari. At gano'n na naman ang ginawa. Kaya Panginoon, dalangin po o Diyos, naway po kami nga po ay yung kinakausap na po dahil sa mga bagay na dapat po namin ginagawa na, ngunit pinagpapaliban pa po namin. Naway po, ang Banal na Espiritu mo po ay nangusap na po sa amin. Ngayon na po namin, Panginoon, tutunan, panawagan. Kaya Panginoon, tingin mo po ang dalangin na anak mo po na nasa ito. At patuloy mo pa rin, Panginoon, kausap ang mga anak mo po, Panginoon. At tunay, alam po nila na sila po ay nalamin. Kaya Panginoon, continue to bless. Continue to use us. Lagi po namin may taas. Hindi po pangalan. Sa bawat oras, kami po ay sumasamba sa Kaya Panginoon, po aming nilig sa pangalan